Tingnan ang iyong sarili, kailangan mong i-evaluate ang iyong buhay kung kamusta ang relasyon mo sa ating Panginoon. Ngayon pong gabi, samantalang magtatapos po ang taon mga kaibigan, mga kaigsuunan, tayo po'y mag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon. And by the way, yan, nais ko po kayong batiin muli ng Happy New Year. Pwede nyo po mag-extend dyan sa inyong mga katabi. Pwede nyo po silang batiin na Happy New Year, kapatid. Ayan. Happy na New Year pa. Ayan. Okay. Ayan, purihin ang ating pong Panginoon. Okay, marami pong salamat. Ngayon pong gabi mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay meron pong pamagat na Walk with God. Sa may Bisaya na, paglakaw kauban sa Ginoo. Tama ba? Sa Diyos. Ayan. Paglakaw kauban sa Diyos. Tingnan po natin kung ano ang bagay po ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa, tayo po'y sumandaling yumuko para sa isang panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, sa oras po ito, kami po'y mag-aaral ng inyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, ang patnubay at pakikipisan ng banal na Espiritu nang sa magkagayon, O Diyos, ang tinapay ng buhay na iyo pong inihanda sa gabi ito ay amin pong makakaing mainam at upang ang amin pong buhay ay mas magiging malapit po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ngayong gabi kayo nag-uusap po sa amin at kami nakikiusap po, Diyos, na inyo kami pagpalain at bendisyonan ng karunungan upang maintindihan po namin ang salita na inyo pong inihanda sa amin po sa gabi ito. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa gabi ito mga kapatid, meron pong isang lalaki. Surely, when it comes sa Bible, pag tinanong ko po kayo, sino kaya ang inyong pinaka-favorite na Bible character? Sige nga mga kapatid, sino ang inyong favorite na Bible character? Si Moises. Opo, nga naman si Moises, Brother Long. Kay siya ay nagluwas sa Israel. Ayan, kay siya ang nagluwas sa Israel. Ayan, ginamit siya ng Panginoon. Ang Diyos ang nagluwas, gigamit siya sa Ginoo. Okay, ayan. Hinati niya yung Red Sea. Makita nyo. Sino pa ang mga Bible character ng mga godly naman? Si Noe. O, si Noah. Diba? Si Noah, makikita natin na siya ang inutusan ng Panginoon na gumawa ng arka. Ngayong gabi mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay ang pangalang Enoch. Mapapansin po natin sa Biblia, bago dumating ang baha, meron lamang dalawang taong binigyan ng katagang walk with God. Sino yung una? Si Enoch. Sino yung pangalawa? Sino pong pangalawa? Elias. Hindi po. Before the flood. Si Noah, mga kapatid. Makikita po natin ang dalawang taong ito, makikita na sa time ng antediluvian people, ng antediluvian world, talagang ang mga taong ito ay lumakad kasama ang ating Panginoon. At isa riyan si Enoch. Gusto ko pong basahin natin. Alam niyo po, sa aklat ng Genesis 5:21 to 24, Enoch lived 65 years and begat Methuselah. After he begat Methuselah, after niya daw ipanganak, nagkaroon siya ng anak na si Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. So bago siya manganak, bago niya magkaroon siya ng anak na si Methuselah, ay 65 years old siya. Then after nun mga kapatid, nagkaroon ng 300, so 365 all in all. At nakikita po natin sa original manuscript mga kapatid, ng Genesis 5:21 to 24, alam niyo po 51 words lang kung paano i-describe si Enoch, 51 words. Sa aklat naman ng Hebrews 11:5-6, by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him, for before he was taken he had this testimony that he pleased God. At ayan, pagpapatuloy niyan, but without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Alam niyo po itong Hebrews 11 sa original manuscript, all in all, that is 91 words. So 91 plus 50, mga kapatid, ganun lang describe ng Bible si Enoch, ganun lang siya kinakilala. Pero makikita po natin na ang buhay ni Enoch napakaganda kasi sinamap siya sa word na he walked with God.
Now, punta tayo sa chapter 5 mga kapatid. Atin pong himay-himay nito. Our point number 1 sa ating pong pag-aaral sa buhay ni Enoch, the direction of his walk with God. Meron tayong tatlong D. The first D is the direction of his walk. Alam niyo po, pag tayo lumalakad, meron dapat tayong direksyon. Lagi niyo po yung tatandaan. Ang taong walang direksyon, automatic walang katotohanan. Hindi tayo nabubuhay ng tsamba-tsamba lang mga kapatid. O sige, siguro next year, bahala na. Siguro sa susunod na linggo, bahala na lang din. Puro bahala na. Kaya tingnan mo yung buhay, puro bahala na lang din. Mga kapatid, sa ating buhay, kailangan po meron